Well guys, nagluluto ako ng adobo. Una, papakita ko lang sa inyo mga ingredients ko. Light soy sauce, oyster sauce, at Mang Tomas salsa ng lechon. And again, the dark soy sauce, which is the silver swan, the Philippine soy sauce. At kanina ang ginawa ko, pinabrown ko lang yung onions at garlic. At sinama ko rin yung bay leaf. At pagkatapos ngayon kino-coat ko na ang karne, it is the chicken para sa ating adobo ngayon, para lang ma-shield niya yung laman niya at pumasok din yung lasa ng garlic and onions and also the bay leaf. Okay? Ngayon naman bubudbura na natin ang white pepper. White pepper po ito. There you go. Ito nga palang chicken na ito, special chicken ito dito sa Australia, a free range chicken. Nagkakalaga ng $20 each. So kakaiba siya dun sa ordinaryong chicken, na yung ordinaryong chicken ay puro solid na malaman siya, makapalang laman. Ito parang more on muscle. At ngayon na nakita natin na nag-iba ng itsura o kulay ng chicken. Una nating ilalagay ang oyster sauce. Siguro mga 3 tablespoon ng oyster sauce. There you go. At i-coat lang natin yan, halu-haluin. That's it. Ayan na itsura niya ngayon after natin lagyan ng mga 3 o 4 na tablespoon ng oyster sauce. Ngayon lalagyan naman natin siya ng light soy sauce. Siguro mga 5 kutsarang light soy sauce ito. There you go. At haluin lang uli natin para ma-coat lang yung chicken natin. At ngayon naman lagyan natin ng dark soy sauce, o kaya yung soy sauce na galing sa Philippines. Huwag naman marami, siguro mga 2 tablespoon lang. Kasi tandaan natin na meron ng light soy sauce yan, so hindi natin kailangan lagyan ng mas matapang na soy sauce dahil alat siya. At ngayon ang ating Mang Tomas sarsa ng lechon, mga 3 o 4 na kutsara din na Mang Tomas. At nakikita nyo na hindi ko sinusukat, ako naman ay tinatansya ko lang lahat. At haluin lang natin. As you can see, mukha na siyang adobo. Wala pang suka po ito mga kaibigan, at mamaya natin siya lalagyan ng suka. At kung makikita nyo, nasa ilalim yung sarsa niya na pinaghalo-halo kong oyster sauce, Mang Tomas sarsa ng lechon, and the soy sauce, and also the garlic and onions are underneath there. So ngayon lalagyan na natin siya ng suka. Ayan po ang procedure na yan. At kung gusto nyo ng adobong tuyo, hindi na siya kailangan lagyan ng water.
para maging adobong tuyo. At kung gusto niyo naman ng may sabaw, lalagyan niyo of course ng water. So ngayon buhusan na natin siya ng suka. Siguro to mga 5 o 7 kutsarang suka. At wag hahaluin. Pero sa akin, gusto ko may konting sabaw. So, bubusan ko siya ng konting tubig. Tandaan nyo po, wag nyo hahaluin na pag may suka na. Dahil ito'y mahihilaw ang suka. Medyo ipa-flat lang natin para paglagay ng lid. Okay. And there you go. Ilalagay lang natin ang lid. At yung adobo na yan, pakukuluan lang po natin siya ng at least another 15 to 20 minutes or maybe maximum 25 minutes. Okay? At mamaya ipapakita natin ang finished product. At pagkalagay ng lid natin, tandaan nyo lang po, naka medyo medium to high heat ito for at least 10 minutes. As you can see, the flames underneath there. So after 10 minutes, hihinaan natin sa low heat ang apoy niya. At kung gusto nyong medyo tuyo, alisin nyo yung lid later on para yung moist niya makalabas. Okay? At yun ang way na para maging adobong tuyo. Again, ipapakita ko ang mga ingredients. Number 1, oyster sauce. As you can see there, oyster sauce. Light soy sauce. And also the full flavor or soy sauce from the Philippines. You can use ordinary soy sauce, the one from China and all that. And we have a white pepper. That's a white pepper. At ang importante sa lahat, ang nagbibigay ng magandang aroma, which is the bay leaves. Okay, mga 5 dahon ng bay leaves. At mga 6 na cloves of garlic and 1 medium onions, which is the diced onions. And of course, the Mang Tomas. Itong Mang Tomas, siya ang magbibigay ng konting tamis. At kung gusto nyo ang adobong tuyo, pag itong Mang Tomas and also the oyster sauce, pag natuyo yung sabaw niya, magkakaroon siya ng oily, magiging oily sa ibabaw siya, pero look, sa ilalim niyan, medyo nagkakaroon ng malapot na sauce, okay? At yun ang pagpinahid nyo sa kanin, lalo't magkakamay ka above your ankle. Alright folks, hantayin lang natin later on pagka na medyo lumambot na yung ating chicken at ipapakita natin ang finished product. Just sit back and relax. At habang inaantay natin na lumambot ang ating chicken, ipapakita ko lang sa inyo ang aking napakaruming kitchen. This is it folks. My coffee maker. And also my bread maker. This is what I love. Okay, I bake my own bread every now and again. It's better than the one that you get from the shop. So I love this little machine. At ayan na. Habang kumukulo na ng gusto yung chicken natin, ihinaan na natin from medium heat to low heat. Okay. Hinaan lang natin siya. There you go. At yan na. Pakukuluan natin siya. I-set natin ang timer sa 25 minutes. Ayan, there you go. 25 minutes. After 25 minutes, that's done. Okay. At ito ang mainit na kanin.
sa ating adobo mamaya. At isa pa sa ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, ang ating chili sauce. Okay. Ito ang aking adobo na pag walang chili, hindi ko ganong nasarapan, hindi ko ganong na-enjoy. Mga 1 kutsara nito. Yan. And you can use the fresh chili as well in a bimay. But I'd prepare the chili paste kasi yung chili paste sumahalo yan sa sauce niya later on. Okay, that's it there. I hope you can see that. Alright. At again, wag na wag pong bubuksan ng takip para hindi mahilaw ang suka. We still have 20 minutes to go. Okay. Okay. After the 25 minutes na binoil natin yung chicken para lumambot yung laman. Ito na ang finished product niya. As you can see, with the steamed rice and our adobo special. Alright folks. Now, let's have a nice and decent meal. Okay, dokie. Alright, hanggang sa muli. Ako po si Arnie Jana. Nagmabating isang magandang tanghali sa inyong lahat.